kasama mong co-actresses dito, ikaw yung parang pinaka-star and then yung character mo yung bida dito. And how does it feel na yung title is under your name and nape-pressure ka ba kasi parang siguro most of the scenes ikaw yung nakaharap sa camera, and ano yung naging preparations mo for it? Oo, una, nung inano to sa akin, syempre yung movie, inalam ko yung storya, yung script. Then, syempre grateful ako kasi ako yung bida. Tapos inalam ko din yung mga kasama kong lalaki, yung mga actor and director. Sabi ko, ay, masasarap yung mga kasama kong actor, go. Sabi ko. And si Direk Omar, hindi ko pa siya nakaka-work. And nakita ko yung mga movies niya na nagawa niya sa BMX is maganda. So sabi ko, go. So, grateful ako na under my name, ako yung pinakabida. And yung preparations ko is, binasa ko talaga yung script, inaral ko talaga siya. Then, nag-script reading din naman kami nila direct. Then yun, paulit-ulit ko siyang inaaral kung ano yung pwede kong magawa bilang healer. Nag-research din ako sa YouTube bilang babaylan nga ako dito na healer. So talagang tinrabaho ko talaga siya. Dinagay ko siya sa puso ko. So grateful ako and masaya ako sa outcome, and sa mga co-actor and director ko, thankful ako na sila yung naka-work ko at sana maka-work ko pa sila ulit. Thank you for the question. And then for everyone na lang, maliban sa mga sexy scenes, sa mga kasama nyo dito sa film, ano yung parang pinaka-favorite part nyo of the whole story? Sa akin, yung gusto ko talaga yung naggaganon siya. Yung talagang ritual, damang-dama niya talaga yung pagiging Helena niya. Gusto ko talaga, supportive ako dito, kaibigan ko to Kahit yung talaga, yung naggaganon talaga siya, talagang Helena, talagang healer siya. Yeah, nakita niya talaga dito. Yeah, medyo same din nung sa Galilea. Kasi ako, I'm a big fan of horror films or yung mga films na nakakatakot tapos may plot twist sa dulo. So parang it's kind of fun to be not really a horror movie, pero to be a part of something close to that. So it's very exciting. Same thing na sinabi niya, a healer, doing some rituals. So yun yung tumatak sa akin. It's very creative. And kung paano ginawa ni Derek and nila Jen, kung paano nila in-execute yung eksena yan. So yun lang. Ako yung mga iyakan scene talaga. Kasi grabe yung mga iyakan scene talaga namin dito. Tsaka, ang galing ng pagkait sa akin ni Direk dito. Yung tipong umiiyak ako, ayaw niya ipatigil kasi sabi niya, ang ganda ng pag-iyak mo, ayokong itigil. So, masaya ako dun sa mga scene na yun. Feeling ko yun yung isa din sa memorable sa akin, yung mga iyakan na scene. So, panoorin niyo talaga siya kasi ang ganda niya. Bias. Thank you. In additional na si Jen, pagka minomotivate ko, sabi ko, kunin mo si Helena sa puso mo. Tapos isipin mo kung sino siya sa buhay mo. Tapos i-connect mo yung eksena sa Jen Rosa. So, nung umiiyak na siya, una, so, nung nasa ginaan, totoo na yung iyak niya. So, yun yung kinuha namin sa editing. So, yun yung nilagay namin. So, hindi siya fake na yung iyak niya. Totoo po. Thank you. Thank you, that was Isa Iglesias of Manila Times. Up next, we have Jojo Panaligan of Rider PH.